Isang pagbati po ng mapagpalang araw at punong-puno ng kapayapaan ang nais ko pong ipahatid sa bawat isa ngayong araw na ito sa lahat po ng tagapakinig ng ating pong programang Araw-Araw na Pagpapala. Sa araw pong ito, hayaan niyo po na muli ako makapagbahagi ng isang katuruan na aking pong natagpuan sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 14, talatang 23 hanggang 27. At pinamagatan ko po itong Sure Victory. Totoo po, ito po ang aking natutunan na talagang may tiyak na tagumpay ay pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Lalo na po tayo na nakikiisa sa kanyang layunin na tayo po tumakbo na nagkakaisa po sa ating misyong hindi matitinag. Kaya nga po sa tala ng Bibliang ito na matatagpuan sa aking tinurang aklat ay napakaganda po ng ating matututunan. Ganito pong sinasabi sa mga talata nito. Mateo 14, talatang 23 hanggang 27. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin, nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Makikita po natin sa kwentong ito, ang isang paglalakbay na kung saan maunawaan natin na kung kasama natin ang ating Panginoong Hesus ay tiyak po nating mararating ang ating destinasyon. Talaga nga po lalo na sa mga panahon ngayon, mapapansin po natin na talagang pahirap ng pahirap ang mga sitwasyon na kinakarap po natin, hindi lamang ng iilan, hindi lamang po ng ating bansa, kundi ang ating buong mundo. Ngunit napaka sarap pong malaman na sa Panginoon ay meron pa rin talaga tayong tiyak na pagtatagumpay. Kaya nga po natutunan ko po sa mga talang ito ng Biblia na sa pagtahak natin sa mga malalakas na bagyo ng ating buhay ay naroon din ang kakayahang maniobra ito. Nakita po natin na nandun agad ang ating Panginoong Jesucristo para tulungan tayo sa mga sitwasyon na nahihirapan tayo sa ating paglalakbay patungo sa destinasyon na nais nating makamit ang ating tagumpay. Kaya napakahalaga na dapat pa rin tayong magpakatatag, Tatagan pa natin ang ating sarili dahil paglampas natin sa mga alon na ito o sa mga unos na ito, nakatitiyak po, na sa dulo nito ay makakamit po natin ang inaasahan nating kasaganaan o anumang mabubuting bagay na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. So kung maintindihan po natin, wala naman po talaga tayong karanasan na hindi sabihin po nating malalaking suliranin na dumating sa ating buhay, na makakaasa tayo ng magandang oportunidad na hindi tayo dumadaan sa mga problema. So para daw po itong regalo, kailangan mo nang tanggapin dahil alisin mo ang balot nito upang makita mo kung ano ang magandang nilalaman. So, ibig sabihin, tiyak po natin na anuman yung ating kinakaharap, na kasama natin ang ating Panginoon, ay malalagpasan po natin ito. At ang pagtatagumpay ay tiyak na ipagkakalob niya sa atin. So, kailangan daw po nating matutunan sa buhay na unawain na kahit bumagsak, ay kailangan pa ring bumangon dahil mas may kabuluhan ang buhay. Yan po ang magandang matututunan din po natin dito, na sa pangyayaring iyon na maaring nasisiraan na ng loob ang alagad ng ating Panginoong Hesus, pero nung nakita nila, na sinabi nga po niya sa kanila na huwag kayong matakot, ako ito. Kala po nila multo. At minsan sa atin din po, akala po natin yung mga naglalakihang problema na dumarating sa atin, para na ring kakaiba talaga, lalo nga po ngayon sa panahon natin. Sabi nga po, we are walking in the days of uncertainty. Panahon na parang walang katiyakan ang kinabukasan. Hindi po malaman kung kailan matatapos yung mga pangyayari na umiiral ngayon at nagaganap sa paligid. Dapat po daw hindi natin ipanghina ng loob ang mga bagay na ito.
Amen. Kahit yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon din po sila ng pagkakamali, di ba? Dahil kaya pala sila nahihirapan na tawirin yung karagatan na kanilang binabaybay dahil sabi po ay pasalungat sila sa alon. No? Kaya tayo rin po, ito rin daw po yung mga bagay na maari natin ikapanghina. Yung ating mga pagkakamali o marahil talagang nahihirapan tayo sa sitwasyon. Dahil dito, ang daan patungo sa pag-angat at mas magandang kalagayan ay sa ating buhay ay patuloy pa ring magtiwala sa Panginoon. Hallelujah. Huwag na po nating ihahalin tulad ang pagkakamali sa kabiguan dahil magkaiba ang bagay na ito. Amen. Maaring nagkamali ka lang, ano po? Pero ang mga taong nabibigo kasi pag talagang dinibdib na nila yung mga bagay na yan, talagang minsan nahihirapan silang makaahon sa ganung sitwasyon. Pero sa atin na nakakakilala sa Panginoon, natural minsan nagkakamali po tayo. Pero napakaganda po na itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang mga bagay na dapat po nating matutunan. Sabi nga po, minsan maaring malugi ka muna bago ka kumita, o maaring bumagsak ka muna bago ka makapasa sa pag-aaral. O siguro minsan nararanasan muna nating masaktan bago matutong magmahal. Kaya nga po, minsan minsan kailangan maging masama muna yung ugali. Minsan hindi maganda ang ating mga ugali, pero sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon, binabago niya tayo araw-araw. So, marami po ngayon ang walang katiyakan o seguridad sa buhay. Amen. Dahil sa kung ano-anong mga naririnig po nating masamang balita sa paligid. Amen. At isa rin dito ay talagang wala nga pong nakakalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya mas marami ngayon ang nai-stress sa mga walang katiyakang bagay. Minsan nakabitin po yung ating mga pagdedesisyon. Hindi po natin magawa sa ngayon. Amen. Kaya sa halip na makinig sa masamang balita, ay gumawa na lang ng panibagong hakbang. Patuloy ka pa rin gumawa. Huwag kang magsawa, huwag kang mapagod. Patuloy pa rin po na harapin natin ang anumang hamon na nilalagay po sa atin. At ako pinaniniwala na ang Panginoon ay nandoon. Na itatama tayo sa ating mga motibo at sa ating mga plano at higit sa lahat na makuha natin at may ganap natin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. So, meron sa mga panahon kasi ng mga walang katiyakan, marami daw po tayong matututunan. At kagaya nga po ng mga alagad na yun, siguro habang nagsasagwan sila, saan ba pupunta ito? Parang hindi tayo makarating. Pero sa mga ganitong pagkakataon, napakarami daw po na maaring ituro sa atin ng ating Panginoon. Ito raw po, una sa lahat, inaalis daw po niya tayo sa mga automatikong pag-iisip. Na lahat ng akala natin ay maaari. Medyo minsan padalos-dalos tayo sa pagpapasya. Minsan di po natin daw pinag-aaralan yung ating desisyon na ang wakas ay kamalian. Minsan, yung mga pagtitiyak daw po natin walang basihan. At yun, komportable na tayo kahit minsan nababahala naman. So, kinakailangan maging intentional daw tayo sa ating mga aksyon. At kailangan patuloy tayong magabayan ng prinsipyo ng salita ng Panginoon. So, pangalawang bagay daw sa mga ganitong panahon, binibigyan tayo ng pagkakataon na magamit ang ating kahusayan. Nakita po natin ang Panginoong Hesus lumakad siya sa tubig. Nangyari rin po kay Pedro ito nung tinanong niya ang Panginoon kung maaari siyang lumapit. Kaya sa mga panahon na ito, pinaniniwala, nasa tahanan man tayo, nasan tayo naroroon, kung tayo may pansamantala na inilagay ng Panginoon sa mga sitwasyon na wala tayong ginagawa, ako'y naniniwala na may talento ibibigay ang Panginoon sa atin upang tayo patuloy na maging produktibo sa ating mga buhay. Sa panahon ng krisis, naghahanap ang mga tao ng mga taong may katangiang gumabay sa kanila. At malay po ninyo, kayo po yung gagamitin ng Panginoon sa kanila. Dahil ako pinaniniwala, ang mga anak ng Diyos ay binubuhusan niya ng katalinuhan at ng kakayahan upang gabayan din ng mga tao na sa mga panahon na katulad nito
ay nawawalan din ng pag-asa. Amen. So, kinakailangan daw po tayo daw po ay patuloy na hindi natitinag ang paninindigan at hindi sumusuko. Naghahanap din daw po ang mga tao ngayon ng kasagutan sa kanilang mga malaking katanungan. Naghahanap sila ng pagkalinga, ng katiyakan, ng mga bagay na totoo, at mga makatutulong sa kanila sa pagbibigay ng payo. Siguro itong mga panahon na ito po yung panahon na tinatawag po tayo ng Panginoon bilang mga mananampalataya, hindi lamang upang gamutin niya ang ating mga suliranin din, pero upang pagkatapos nito, makatulong din tayo sa iba upang sila rin mismo ay magkaroon ng tiyak na tagumpay. So, isa pang bagay daw po sa mga ganitong panahon, pinananatili tayo nitong harapin ang kasalukuyan. Harapin nating mabuti ang mga bagay na nasa ating harapan, ang paglilingkod sa pamilya, sa mga tao, sa trabaho, at harapin yung mga usapin sa ating buhay. Ito yung panahon hindi para umatras sa mga suliranin, kundi patuloy tayong magpatulong sa Panginoon dahil walang problema ang hindi mabibigyan ng solusyon kung ibibigay natin ito sa ating Panginoong Hesus. Okay, so sa mga ganitong pagkakataon din daw po pinakikilala tayong muli sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay, so tayo po kasi may tendency tayong gawin ang mga bagay nating kinakaharap sa sarili nating kakayahan. Kagaya po nung nangyari sa mga alagad po ng Panginoon. Nagsasagwan pala sila ng pasalungat sa alon, kaya sila nahihirapan. Kaya siguro tayo rin po ngayon, panahon na upang tanungin sa Panginoon, Lord, kalooban mo po ba ito? Dahil ang alam ko, bibigyan mo ako ng tiyak na tagumpay kung susunod ako sa kalooban mo. Panglima po, tinuturuan din tayo na maging malikhain o maging creative, no, ng ating Panginoon sa mga panahon na ito. Sabi ko nga po si Pedro, no, nung nakita niya ang Panginoon na lumalakad sa tubig, kaya sabi niya, Panginoon, maaari rin ba akong pumunta dyan sa kinaroroonan mo? Kaya sinabi ng Panginoon, halika, pumunta ka rin dito. At nagawa din po niya ito. Kaya tayo rin po sa mga panahon na ito. Ito na yung panahon na makikita po natin yung mga creative idea na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang mas mapaganda pa natin yung ating mga ginagawa. So, hallelujah. Sa mga panahon din daw po ito, itinatama nga po ng Panginoon ang ating pagsunod. Lahat po talaga tayo ay wala sa 100% na sumunod. Hallelujah. O minsan talaga kasing nadidepress na tayo sa panahon ng krisis. Kaya kailangan nating turuan ang ating sarili na sumunod sa mga aral na ating natutunan. Alam niyo po yung mga panahon na walang katiyakan ay tinitesting, sinusubok nito ang ating mga pananalita na ating isinasagawa sa araw-araw. Dahil sa pamamagitan po kasi ng ating salita, dito po tayo nagkakaroon ng moral authority. Ginagawa ba natin ang ating sinasabi o ginagawa lang natin kung may nakatingin sa atin? Tandaan po natin, ang sinasabi po ng Colossians 3:23 na sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, gawin po daw natin ng tama ang ating mga tungkulin. At ang Diyos na hindi natin nakikita, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa atin. Kaya mga kapatid, tiyak po ang ating pagtatagumpay kahit na ganitong sitwasyon. Kahit nakikita po natin na ang mga naririnig natin sa balita ay puro kawalan ng pag-asa, pero nakatitiyak po tayo na meron pa ring Biblia na tumutugon sa lahat ng anumang pinaka-imposibleng suliranin ng tao. At ito'y sa tulong ng ating Amang nasa langit, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya kapatid, tiyak ang iyong pagtatagumpay. Kaya kung iyong tinatanggap ang bagay na ito, hayaan niyo po na kayo po'y aking maipanalangin. Panginoon, sa araw na ito, kami po'y nagpapasalamat, Lord, na sa kabila ng panahon ng walang katiyakan, naunawaan po namin, Lord, ang salita na iyong sinasabi, Panginoon, sa Biblia, na walang imposible sa sino mang nananampalataya. Kaya Lord, marami pong salamat, Panginoon, na sa aking mga kapatid o sa aking mga kaibigan na nakikinig ngayon. Hayaan mo, O Diyos, na makarating, Panginoon, ang kapangyarihang nagpapalaya, Panginoon,
ng lahat ng pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyong kaharian, Panginoon, at matanggap ng bawat isa sa amin upang kami po ay maging produktibong mga mananampalataya na patuloy, Panginoon, na ang iyong pangalan lamang ang naluluwalhati sa aming mga buhay. Kaya ngayon pa lang, thank you Lord for the sure victory sa tiyak na tagumpay na ibinigay niyo na po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming idinideklara at tinatanggap sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. So kung narinig niyo po ang mensaheng ito at pinaniwalaan niyo po, ako po naniniwala, nasa inyo na ang tiyak na tagumpay. Kaya God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli na ating pong pakikinig sa programang ito. God bless you po.